Sabi natin na may konting problema yung Miro system na pinrocure ng COMELEC sapagkat hindi nila talaga pinapaliwanag kung bakit walang batayan at walang track record, walang mapagbabasihang mga proofs. Kasi ang sinasabi ng batas ay kailangan ay demonstrated capability at saka yung dapat they have been successfully used in prior electoral exercises here and abroad. Hanggang ngayon po, walang katibayan at walang pagpapatunay na ang mga makinang na-procure, kasama na po yung sistema itself, ay talagang nakaayon doon sa itinatadhana ng batas. At kaugnay pa noon ay nakakita tayo ng mga very serious information, financial information na kung saan ay naipakita natin o nasabi natin that there were several offshore accounts named to a high-ranking COMELEC official na noon ay hindi natin pinangalanan, ngunit mapalad tayo sapagkat siya na mismo ang nagpakilala sa kanyang sarili late in the day. Ngayon alam na natin kung sino yung tinutukoy natin doon. At kagaya rin ang sinabi natin, kaya po natin hindi pinangalanan noon sapagkat nagbe-verify po tayo. At ngayong umagang ito, ipakikita ko po sa inyo yung extent ng verification na ginawa ng representasyon na ito dahil sa medyo may kahirapan po talaga. Nakita naman po ninyo ang mismong chair ng COMELEC na nagsabi that he allegedly issued a waiver of bank deposit to the AMLAC and the NBI, but that was 3 weeks ago. Hanggang ngayon, alam ko wala namang ibinigay na report ang AMLAC or NBI in regard to his suggested mode of verification through these agencies. Kaya tayo po ang gumawa na. Sabi ko nga sa inyo, medyo mahirap at magastos, ngunit kailangan natin gawin alang-alang sa ating bansa. Meron na po bang mga slides dyan? Ang ginawa po natin ay this representation organized a verification team na kagaya ng pinangako natin. At isa po sa ginawa nating modality ay inactivate po natin ang mga volunteers natin. Nakakuha po tayo ng isang volunteer ng ating team sa New York na kung saan siya po ay pinag-deposit namin ng $100 each to certain 2 accounts. At ngayon po ipakikita namin kung ano po yung nangyari ng transaction na yon. Sa amin pong palagay ay kayo nang makakapag-conclude kung yung ginawa namin ay mapagbabatayan sapagkat ipakikita namin sa inyo ang mga dokumento so far na aming nakalap by way of verification. Pwede ba nating ipakita yung updates ng verification of offshore bank accounts as of August 1, 2024. Magsimula po tayo dito sa Singapore Hub. Yan po makikita ninyo. As a background, sinabi po niya na nung tayo po ay magkaroon ng press con noong July 9, ang sabi po ni Chairman Garcia ay 2 weeks na po niyang na uulinigan itong sinasabi niyang demolition job na meron daw white paper na lumabas. It is intended to as a demolition job. Kung makikita po ninyo, yung mga dates na sinasabi, kung talagang demolition job po ito, bakit naman po kinakailangang magkaroon ng mga closing ng accounts, for example, sa Singapore Hub? Makikita po ninyo Standard Chartered. Merong personal savings account, kinlose po on June 28, 2024.
So parang 2 weeks yung sinasabi niya na meron daw demolition job, pero actually on June 26, tayo po ay nagpalabas ng press release na sinasabi natin meron po tayong naaamoy tungkol dito. So bakit naman po tumatama na nag-close ka agad on June 28, 2024, yun po ay local Singapore bank transfer. Pero sasabihin ko na po ito, OCBC Bank po yan. Yung personal foreign currency account kinlose on June 25. International bank transfer ang ginawa pero RBC Bank po yan. Yung personal foreign currency private banking account nag-close on June 25, 2024. International bank transfer ang ginawa nila. RBC Bank din po yan. Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, mayroong personal foreign account kinlose on June 28, 2024. Local Singapore bank transfer ang ginawa pero HSBC Bank po yan. And then yung personal savings account na na-close on July 15, 2024, local Singapore bank transfer po ang ginawa. Bank of Singapore. OCBC, personal savings account, July 15, 2024, nung i-close. Local Singapore bank din yan, Bank of Singapore. At saka yung personal foreign currency account, nag-close noong July 1, ang ginamit international bank transfer, Scotiabank ito. Hindi ko na muna po sasabihin sa inyo, yung pagkakatransfer po ng lahat ng mga accounts na ito ay itinransfer sa mga pangalan ng foreign sounding names. Kaya hindi ko muna ipakikita yung mga pangalan ng foreign sounding names sapagkat ito po ay talagang gagawin pa natin ng mas malalim na pag-iimbestiga dito. Ganon din po sa yung Hong Kong Bank, Hong Kong China Hub. Makikita po ninyo yung type of accounts dyan. May personal savings, may personal foreign currency account. Nandyan po. At kung kailan kinlose. Nandyan po yung nag-close ng June 27, 2024. Local bank transfer pero Hang Seng Bank yan. Merong nag-close noong June 25, 2024, international bank transfer ang ginawa. Butterfield Bank ito. Ganon din yung personal foreign currency account, nag-close noong June 25, 2024, international bank transfer, ginamit din sa Butterfield Bank. Bank of China, nag-close ng July 11, 2024, international bank transfer, Cayman National Bank ito. Ganon din po ang pinag-transferan mga pangalan ng foreign sounding names. So mabilis po ang ginawa nila. Nung magbulgar tayo at sinabi nila merong demolition job, ito po ang pangyayari. Bakit naman biglang nag-close po ang mga accounts na ating sinusubaybayan? Yung Caribbean Bank po, o Hong Kong Bank, Caribbean, nandyan po, makikita ninyo yung napakarami, ano? Yung sa Bahamas, dalawang bangko po yan, makikita ninyo, at kung anong type yung account, ano? Hindi ko na po babasahin, malinaw naman yan. Pero tingnan ninyo kung yung status ng kanilang pagka-close, merong July 10, ayan po, makikita ninyo, international bank ang ginamit ng mga na-close noong July 10, pero yan ay CIBC First Caribbean Bank. Yung dalawa pong international bank transfer dyan, RBC Bank po ang ginamit. Yung last transfer and withdrawal, July 11, 2024, local bank transfer ang ginamit. Ito yung UBS Bank sa Bahamas. Ganon din yung last transfer na withdrawal on July 3, local bank transfer, pero CIBC First Caribbean Bank po yan. Makikita niyo po ninyo yung mga na-terminate noong July 2, July 15, July 10, at saka July 8. Yan ang slide 3. Ganon din po yung sa Cayman Islands, dalawa po ang bangko dyan. Cayman Island National Bank at saka yung Scotiabank Cayman Island. Makikita ninyo ang type of account, malinaw naman dyan. At kung kailan po
tinerminate po yung mga accounts. Merong July 8, 2024 at saka July 10, 2024. Ayan po yung mga remarks. Makikita nyo yung last withdrawal, July 2, July 2, 2024. Cayman Bank transfer, withdrawal transfer, 11 July 2024. Local bank transfer. Hindi ko lang po masasabi sa inyo ngayon muna ay yung mga pangalan ng mga tao, they're all foreign sounding names. At yan po ay i-verify natin. Ngayon po para makita natin kung talagang merong account. Sapagkat ang sabi po ni Chairman George Garcia nung siya po ay nagpa-interview sa media at palagay ko ay alam na po ninyo, wala po ako kanyang kahit isang bank account. Sinabi pa nga niya na saksi ko ang Diyos. Ipakita na natin yung slide 5. Yan po yung slide 5. Makikita po ninyo na yung aming volunteer sa New York, nag-deposit po ng $100 sa account number ending 0550. Mamaya po sasabihin ko ano yung complete number na yan, pero dyan po makikita nyo 0550. Ang may pangalan po, George Erwin Mojica Garcia. Ang address po niya nakalagay dyan, Siang Grand Tower, Peria Street, Unit 43B, Legazpi Village, Makati City. Yung slide 6 po. Slide 6, nag-deposit din yung volunteer natin sa New York, $100 dun sa account ending 8562. Mamaya babanggitin ko yung buong account number nito. Tingnan po ninyo yung pangalan, George Erwin Mojica Garcia. Ang address pareho rin, Siang Grand Tower, Peria Street, Unit 41B, Legazpi Village, Makati City. Tingnan po niyo yung slide 7. Sa slide 7, hindi ko na po pinakita yung account nung aming volunteer sa New York. Hindi naman kailangan yon. Ang total niya sa baba, kailangan malaman nyo, 556.41. Pero dito, lilitaw na lang, 456.41. Yung balance niya bago po siya mag-deposit ng 200 accounts. Nandito po yung original sa akin, pero ni-redact ko na lang para hindi niya na makita. Pero ang pinagmulan, $556.41, yun po yung kanyang natitirang balance bago niya i-deposit yung $200. $100 it's in two accounts named to George Erwin Mojica Garcia. Kaya po lilitaw sa bandang taas, kung makikita po ninyo, meron kasing mga fee na $40 each, kaya may $80 na fee. Kung aalisin po ninyo yung $280, kasama yung 200 tsaka yung 80 na fee, total $280, alisin po ninyo sa 556.41, kaya po ang balance niya $276.41. Ano po ang significance nito? Kung makikita po nyo, yan po ay Chase of Business. Yan po ay isa sa platform nung isang US-based institution, a reputable bank, na kung tawagin po ay JP Morgan Chase and Company. Yan po ay consumer and banking subsidiary ng isang reputable, world-renowned banking institution based in America. Kaya po yung mga transaction records na generate po ng Chase for Business ay masasabi nating authentic and untampered. Ito po kasi ay platform na that will allow individuals and business
to conduct online international wire transfer to banks and other financial institutions outside the United States, including the Cayman Islands. Makikita niyo po dyan na malinaw na yung dalawang deposit transactions affirmed the existence of two offshore bank accounts of COMELEC Chair George Garcia in Cayman Islands. I think this is very conclusive. Ayaw ko nga gamitin yung I think. Kayo na po ang humusga. I think Chairman George Garcia had to do a lot of explaining today. Kung yan po ay may papaliwanag niya, nasa sa kanya po. Ngunit, ang tingin ko po ang AMLAC at saka yung NBI, siya po siguro ang dapat makipag-coordinate sa akin sapagkat ako nakakuha na ako ng initial documents that verified my initial suspicion. Ang NBI po at saka yung AMLAC na kanyang sinabihan na mag-conduct ng kaukulang pagsisiyasat dito. Wala naman po yata kayong nakuha mula sa kanila sapagkat wala naman po silang ipinahayag sa publiko kagaya ng ginagawa natin sa umagang ito. At dahil nga po rito sa mga nakalap ko po na katibayan, dahil medyo mahirap po, inaamin ko at magastos, ay naghain na po talaga ako ng resolution sa House of Representatives kahapon. At kung may kopya pong dala yung aking staff ay maaaring makakuha po kayo mamaya for your own reference. Kailangan pong tulungan na ako ng House of Representatives. Ito po ay isang mabigat na responsibilidad. Maaaring kayanin ko, maaaring mahirapan ako, ngunit dahil kailangan naman po nating mabilis na maayos o ma-verify lahat ang mga accounts na binabanggit natin, ay minabuti ko na po na ihain na po yung resolution para ngayon ay mapasimulan na po yung comprehensive at siguro mas malalim na pagsisiyasat tungkol sa mga nabunyag na ito ng mga informasyon. Ang pinag-uusapan po natin ay yung susunod na eleksyon. Kailangan po mapanatili yung integridad, yung kalinisan, yung katapatan ng ating eleksyon. Ito lamang po kasi ang paraan para yung mamamayan, magkaroon sila ng karapatang mapili nila yung mga tao na gusto nila na sila ang maglilingkod sa kanila. Paano mangyayari po yun kung mayroong pagdududa, doon pa lamang sa mga mekanismo, doon pa lamang sa sistema na pinrocure ng COMELEC na hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag kung nasaan po yung katibayan na hinihingi ng batas para mapanatili natin ang kasiguruhan ng isang malinis, orderly at tapat na pagkukondak ng eleksyon sa ating bansa sa susunod na taon. Kaya yun po yung pinaka-importante. Kaya kahit na po mahirap, kahit magastos, ay pinili ko pong tahakin yung direksyon na yun. Mailaban ko lamang yung aking naunang pagsususpecha na may problema sa bahaging ito. At ngayon po napatunayan na natin at mapapatunayan pa po natin sa mga susunod na araw kapag kayong pong mga reports ay nakalap na natin. Magtiyaga lang po tayong maghintay ng konti sapagkat sabi ko nga sa inyo, medyo may kahirapan po ang pagsisiyasat sa mga bahaging ito. Maraming salamat po sa inyong pagdating at kung meron po kayong tanong ay pipilitin po nating sagutin. Thank you, Congressman Marcoleta. We will now open the floor for your questions. We have 2 microphones on the floor. For our media friends, kindly stand to use it. State your name and media organization before your question. Morning, Congressman Dante. Vic Sumintakop na 25. Based on your presentation, it seems that you are correct, very conclusive, and you have already filed a House resolution to investigate the matter. So, kung mapatunayan, Congressman Dante, doon sa isasagawang House investigation, what will happen to Chairman Garcia at saka yung
sistemang gagamitin sa 2025 midterm election, sir? Hindi ko pa alam kung ano mangyayari kay Chairman Garcia, but I think if we are able to verify all this information, which as of now we have verified some of this, I think Chairman Garcia should be made to account. Kung ano pa po yung mangyayari, tingnan na lamang po natin sapagkat na-file pa lamang yung resolution sa House of Representatives. Pero ang gusto ko po sanang mangyari ay maging vigilant tayo sapagkat ang sinasabi ko sa inyo ay election, isang national election na mangyayari na ito'y napaka-importante po sa bahagi ng ating demokrasya, sa bahagi ng ating democratic processes. Kaya ko lamang po nililitaw ito ngayon para ipaalam sa inyo na ang pangambang ito ay nagkaroon na po ng basis. Na ipakita ko po na yung sinabi niya na wala siyang account, ito po ay kinounter po ng dalawang dokumento na hawak ko ngayon which were generated by the Chase for Business. Ito po ay hindi mapasusubalian. So, ang tanong po ninyo, anong gagawin po natin ngayon? Ngayong napatunayan ko na po. Kasi siya sabi niya, Diyos ang aking saksi. Wala po akong account kahit isa. Dito po napatunayan, dalawa na po yung napatunayan ko na meron, hindi isa, dalawa na po. Aktibo po itong mga ito. Good morning, sir. Eddie Galvez, FABC Network News. Sir, ano po masasabi nyo sa kay Chairman Garcia na patuloy na sa ibang commissioner? Sir, Eddie Galvez po. Ed, yeah. Ano po masasabi nyo, sir, sa ibang COMELEC commissioner na patuloy na sumusuporta kay Chairman Garcia sa kabila ng expose nyo o direct hit? I cannot speak for them. I think they should ask Chairman Garcia whether or not, mamaya bibigyan ko kayo nito eh. Kayo na siguro mag-confront sa kanya kung totoo ito hindi. Baring bigyan ninyo yung mga kasama niya sapagkat I think when they conducted their own press con in COMELEC, they were united in supporting the chairman. And that's good. Kung wala namang, kung malinis naman ang chairman, ba't hindi natin suportahan? But in this case, I was able to prove that there are accounts. Ito malinaw na po ito eh. Hindi naman po magsisinungaling ito. Ito pong account na ending in 050, actually, ang kompleto pong account niyan is 107-630-00010750. Ito po yung Scotiabank Primary Savings Account. Ito namang isa na merong account ending in 8562, ang kumpletong account number, this is in Cayman National Bank. Savings account po ito with account number 400000-012-58562. Yun po yung full number ng account na ating napatunayan na existing in the name of Chairman George Garcia. Kung Dante, clarification lang, with all of these offshore bank account, tapos may napatunayan na po kayo, ito bang mga offshore account na ito ay directly connected doon sa Miro? Ulitin mo nga. Ito bang mga offshore bank account na ito na nakapangalan kay Chairman George Garcia, may koneksyon doon sa Miro? Hindi ko pa masasabing may connection sa Miro, ngunit dahil hindi nga pinapaliwanag yung circumstances kung bakit na-procure yung services ng Miro, yung system at saka yung mga makinang gagamitin, ay matagal na nating sinasabi, lihis sa batas sapagkat ang batas ay kinakailangan magpakita muna ng katibayan na nagamit nga itong hybrid na makinang ito, nakakapalooban ng dalawang applications. Yung DRE, ito yung Direct Recording Electronic Technology, pagsasamahin sa OMR o yung Optical Mark Recognition.
So ang dalawang applications na yon gagamitin mo sa isang makina kaya ginamit na hybrid. Wala pa pong nangyaring ganito elsewhere o dito sa ating bansa. Kapag ka ganun ang nangyari, lalabag po tayo sa batas sapagkat ang hinihingi ng batas dapat na gamit na ng merong katibayan at successfully used ang sabi in prior electoral processes. Hanggang ngayon po hinahanap natin ang kasagutan mula sa COMELEC. Hindi naman nila binibigyan ng katibayan na nagamit na po sa ibang bansa. Sabi ko nga po sa inyo nung nakaraan, nagamit po yung DRE separate from OMR, ngunit nagkaroon pa rin ng aberya sa Congo about 45% ng voting stations. Nung ginamit naman ng OMR sa Iran, kagaya po ng mga report na nagsilabas, 70% naman po ng problema associated with voting stations ang naganap doon sa eleksyon na yon. Ngayon, kung pagsasamahin pa itong dalawang ito na hindi naman napapatibayan pa kahit saan, sino makapagsasabi na ang ating eleksyon ay magiging tapat, malinis, maayos, na siyang hinahangad ng bawat isa sa atin? Yun ang problema eh. Kaya kahit hindi po natin mapatunayan kung saan, bakit ang patutunayan na, ang dapat nilang patunayan, saan nanggaling itong mga accounts na ito, ba't nagkaroon ng maraming accounts at pagkatapos initially dininay niya at ngayon napatunayan natin, nandito. Hindi ba dapat sila ngayon ang dapat na magpaliwanag kung bakit ngayon ay sa kabila ng kanilang pagtanggi ay napatunayan natin na merong accounts? Hindi ba kayo nababahala? Ako lang ba nababahala dito? Yes, sir. Congressman. Okay. Alan Gatos po from GMA, DCWB. Puti po no, House Resolution, yung i-final ninyo, ang binabanggit nyo, kung tama pagkakaintindi ko nina, verifikado na yung mga bank accounts, particular yung dalawa na may nakapangalan sa isang George Erwin Garcia, buti hindi ho nyo isinulong na mag-file ng impeachment laban dito kay Chairman Garcia instead na House Resolution. Pwede naman yung House impeachment. Hindi ko naman mapipigil yung ibang kasama ko. It's another way of addressing this issue. Kung gusto nila mag-file ng impeachment, nasa sa kanila yun. Pero itong sinasabi kong ito na kailangan ay magkaroon muna ng immediate investigation sapagkat nangangamba nga po ako sa ating eleksyon na kung hindi natin maayos as soon as possible, ilang panahon na lang po ang natitira. Yung impeachment po kasi bago matapos yun, maraming proseso po yun. Yun po ba yung uunahin natin? Hindi natin muna isasang-alang-alang yung gagawin nating elections next year. Kasi po baka kung tumagal naman, hindi natin ma-ascertain yung kaganapan o kung ano yung magiging outcome ng ating eleksyon. Kaya nga po, ang ginawa ko, resolution na lang muna para mabilis po nating matukoy ang mga binabanggit po nating mga offshore accounts na nakapagbibigay po ng alinlangan sa atin, lalong-lalo na po sa amin. Follow-up question lang po, Congressman. No? Kasama ho ba dito sa House Reso na kung maaari ay wag na munang gamitin yung rerentahan na mga automated election na counting machine ng biro dahil dito sa lumabas na to o hindi ho yun kasama dun sa maimbestigahan kasi halos ilang buwan na lang bago mangyari ho yung susunod na eleksyon na Congressman. Kasi po ang mga resolution natin ay hindi po pwedeng pagsamasamahin ng maraming subject matter. Pagdating na po siguro ng pagkakataon at saka na lang mapagtibay na kung ano yung mabilis na gawin. Kasi hindi po natin pwedeng isakripisyo ang ating eleksyon. Hindi natin dapat patagalin ang isyong ito. Dapat sana mabilisan po ito. At ang isa pang ang paraan dito, dahil ito pong usapin na ito nandun pa rin sa Korte Suprema, dahil meron pa pong mga motion for reconsideration ang mga partidong involved doon, kaya isa po sa inaasahan sana natin,
na mapabilis po ang pag-address ng problemang ito. Sir, Ronald Ramos from Abante Radio. Para mas mapabilis, di ba, isa sa posibleng nababanggit ninyo ay yung impeachment proceedings. Mag-file ang impeachment against Chairman George Erwin Garcia. Now, from your end, bakit hindi na lang po yun ang ginawa ninyo para mas mabilis? Kasi kung dadaan pa ho tayo sa House investigation, mga hearings, something like that, hindi ho ba kakain pa ito ng panahon? At maaari maka-apekto ito sa nalalapit na po na election period. October is already the beginning of filing of certificate of candidacy. Hindi po ba? Hindi po ba natin pwedeng idiretso na lang doon? And what is the reason ba't kailangan pa natin paikutin ito through House investigation rather than filing a direct impeachment complaint against the chairman of COMELEC? Alam niyo yung impeachment, hindi naman isang araw lang natatapos yun eh. Yun lamang pagkuha ninyo ng consent ng mga miyembro, pagtatalunan pa yun. Magkakaroon pa po ng, ang impeachment process ay magsisimula po sa House of Representatives. Hindi po ganun kasimple yun. Kagaya po ng nangyari na nalaman na po ninyo mga impeachment process na ginawa natin sa Pangulong Estrada, Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo, at itong pinakahuli, yung ating dating Chief Justice Sereno. Hindi po ganun kadali ito. At pagkatapos pupunta pa po tayo sa Senado, magkakaroon ng impeachment trial doon. Doon tatapusin. Bago po mangyari yon, siguro tapos na po yung period ng election bago natin maumpisa ng election ay ang impeachment baka Mayo na po yun, 2025. Okay. So, what are we trying to achieve in filing this resolution 1827 kung hindi rin naman mauuwi sa impeachment? Mananatili din pala sa pwesto si Chairman George Garcia. So, what will happen after this ng investigation? Ano magiging rekomendasyon ninyo just in case? Kaya ako nga po in-expose ito, kagaya na sinasabi mo, kung mananatili sa pwesto si Chairman Garcia, sa palagi mo ba dapat pa siyang manatili sa pwesto? Gayong sinabi niya na wala siyang offshore accounts at Diyos ang kanyang saksi, napatunayan natin na meron palang accounts. Pero the only way to remove him from office is impeachment. Tama po ba? Pero kung magre-resign siya, pwede rin, hindi ba? Well, that is hindi, on his decision. Dapat yung tinanong mo sa akin. So your pwede move, siyang mag-resign. So parang ang gusto po ninyo mangyari, your call is for George Erwin Garcia to resign. It is an option for him. Okay. Unless he is able to explain this well. Okay. Which is acceptable to the public. Okay. So, doon sa mga bangko, sir, ang sinasabi ni Chairman Garcia, hindi pa siya nakarating doon sa mga bansang binabanggit. Hindi ka naman kailangan pumunta ron Hindi po ba He should kailangan know better. He Hindi should po know kailangan better. ng personal appearance pag mag-o-open ng bank account? Yes, he should know better. Sabi ko nga sa itong chase na pinakita natin ito, pwede kang pwede kang mag-deposit Okay. Online pwede kang mag-open So, Hindi nyo alam yon? ibig sabihin po, nag-open si Chairman Garcia ng account outside US, yung sa New York account na binabanggit nyo kanina na dalawang active. Tama Bakit po ba? nagkaroon siya ng account which is now verified? Okay. These documents will not tell a lie. All right. So, thank you. That's it. Kenneth Basilio, Business World. Kausap ko po si Chair Garcia ngayon at sabi po niya, sana raw yung mga allegations na ibinabato na po sa kanya ay magawa under oath. Are you willing to cite these allegations under oath po ba? Ano yung tanong? Ayun, ang sabi po ni Chair Garcia, sana raw yung mga allegations na
ibinabato niyo po sa kanya. These are not allegations. I am now putting forward documents showing that he has accounts in Cayman Islands. Na-prove na natin eh. Anong allegations ang sinasabi niya? I am not alleging anything. I am proving that the accounts are active. They are real. Ito po eh. Do you understand the significance of these documents that I have shown to you? I think the burden shifted to him already. Can he explain this? He should explain all this. Sana meron na akong mga ibang kasama na gumawa nun para hindi lahat sa akin nakapasan sa aking balikat. Kaya ang ginawa ko muna is a resolution directing the appropriate committees in the House of Representatives to look into this several offshore bank accounts. Para naman po siguro mapatunayan natin for possible violation of Republic Act 3019. Ito yung Anti-Graft and Corrupt Practices and including the Plunder Act, Republic Act 7080. Kasi ang threshold lang ng plunder is 75 million. Ang pinag-uusapan natin almost $1 billion pesos already. So are the members of media not scandalized by this? You seem to be very silent. Congressman, isang tanong pa po. Yes, sir. Ewan ko kung tama ako ha. Sa pagkakataon po ito, yung mga dokumentong hawak po ninyo, sinasabi po ninyo na, is that verified already or mga ano pa? Kasi parang pakiramdam ko, or kung tama ako or mali, please correct me. Ang burden of proof regarding these documents ay nasa inyo ngayon para patunayan kung totoo po yan. No, the burden of proof now shifted to George Garcia. I showed documents that the bank accounts are active, name in his, they are in his name. Okay. Hindi ba nyo nakita? Nakita naman po namin. Kasi meron din pong bank account na pwedeng kapangalan ko eh. Ano po? Mayroon pong bank account na pwedeng kapangalan ko at gumamit na ibang address. Di po ba? Kung ako naman yon on my side. Is there any, let's say, parang patunay or certification from the bank in New York telling that, authenticating the papers that you received? Kailangan nyo pa po ba yung, online na po ito eh. Yung aming volunteer, nag-deposit siya online. Okay. At nga lumitaw dito sa kanyang sinubmit sa amin, tinakpan ko na lang para hindi na makita yung account niya. Lumilitaw talaga na nakapag-deposit as shown by these two separate deposit transactions dahil na-debit sa account niya yung $200. Okay. So, ano pa po yung proof na gusto nyong makita? These are verified documents already coming from a reputable platform which is a platform of no less than JP Morgan and Chase Company. Mm-hmm. Ito yung I think this is a multinational US-based financial institution. Mm-hmm. Sa palagay ko, kaya ko ginamit na yung JP Morgan and Chase Company para makita ninyo na hindi tayo nagbibiro rito kasi mahirap talagang mag-verify kung hindi mo magagamit yung mga ganitong platform. Plus may opisina sila dito. Dapat sana, yung sinasabi ko, yung NBI and the AMLAC, sila dapat ang tumulong sa akin eh. Pero sa ngayon, makikita ninyo, ewan ko, kung meron silang ginawa, despite the fact that they were issued a waiver of bank secrecy by Chairman George. At the resolution, darating ba yung point na patatawagan din ninyo sa
sa House itong mga binabanggit ninyo para imbestigahan? Precisely, yun po yung ating gustong mangyari at kung makakatulong kayo, kailangan nating bilisan na ito. So anong may tutulong ng media, for example, in Ang may relation to tutulong this? po ng media, why don't you ask him? Kasi bibigyan ko kayo ng kopya nito, pa-xerox nyo na lang. And let him explain this. Ito po hindi pwedeng invento lang. Alright. Yung, sorry sir ha, huwag kayo magagalit sa akin ha. Kaya hindi ako nagagalit. Gusto ko nga gusto ko rin lang kasi, gusto ko rin lang kasing maklaro kasi imagine kung ako pala, pwede pala akong magbukas ng account sa US dahil may pinsan naman ako sa New York. Although pinsan lang sa pangalan, hindi naman kami nagkakakwentuhan lalo pag kailangan namin ng pera, hindi kami magkakilala. Ganoon naman kang magkakilala. I mean, so pag sinabi ko palang ipagbukas mo nga ako ng account dyan, kasi I need an account abroad. Kailangan kong gamitin somewhere or anywhere. And then, dito sa binigay nating informasyon, hindi natin siya pinagbukas, tinry lang namin Yes, sir. na-assess kung existido, and the best way to determine and to ascertain Kung that meron the yan. account is existing and Is to active deposit. in a conclusive manner, mag-deposit ka. Pero sabi nyo kanina kasi, hindi ba, ang tanong ko kanina is, hindi ba kailangan ang personal appearance pag magbubukas ng account? Pwede kang personal pumunta. Kung gusto mo, online, gumamit ka ng ibang subsidiary, nasa sa'yo yun. Okay? So, pwedeng hindi ako pumunta doon. Kung mag-a-apply ako, mag-o-open, di ba? Pwede, bakit hindi? Pwede kang pumunta ron, nasa sa'yo naman yun eh. But the point is, ano ba yung point ng ating, ano ba yung bone of contention na yun? Hindi kasi kaya ko kinaklaro kasi kung pwede natin gawing online, pwede kong itong katabi ko, for example, sir, ano pangalan mo? For example, si Mark. Sabi ko, Mark, pwede ba mag-open ka ng account online, pangalan kong gamitin mo? Ako ang tinatanong mo doon? Opo. Paano kung gano'n ang nangyari? Di patunayan niya na may pinag-open sa... Kasi hindi ko alam yun eh. Okay. Siya lang ang makakasagot nun eh. Alright, sir. Ang mahalaga dito, nakapangalan sa kanya, including the address. Okay. At Diba? kinaklaro ko lang. Thank you, sir. Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Hello. Yes, good morning, sir. Terence Grana, AFP Radio. Yes, sir. Tanong ko, nakarating na po ba kay President BBM ang impormasyon ng corruption ni COMELEC Chairman Garcia kaugnay sa Miro contract? Ano ang dapat gawin ng Presidente dahil siyempre nasasakupan ng termino niya ang 2025 elections? Hindi ko pa po nakakausap si President Marcos, sir. Kaya hindi ko alam kung alam niya. Siguro kung makakausap ko siya, baka may time, pakita ko sa kanya ito. Thank you. Thank you, sir. Sir, maganda nga umaga. Sir, tatanong ko lang. Alam niyo po ba kung kailan yung kung kailan inopen yung dalawang account na active pa? Hindi ba na-take up na natin yung nakaraan, yung mga records? So, kasama yun doon? Yung date ng pagkaka-open, hindi ko na masyadong I will go to my notes, but kasi ang importante sa umagang ito, kaya ako nagpunta rito, para sabihin ko na sa inyo na yung pangako ko na bine-verify ko, nagawa ko na yon. At kung kailan man niya inopen yung account yun, hindi na masyadong material sa akin eh. Ang material sa akin, existido yung mga account at nasa pangalan niya, pati yung address na ginamit niya, verified na nandito by simply depositing $100 each in those two accounts na ipakita that the accounts are verified na nasa pangalan niya and they are existing and active. To me, that is important. Kasi sabi niya, wala siyang accounts eh. Bakit ngayon po lumilitaw? Dalawa pang napatunayan ko, hindi lang isa. Kasi sabi niya, kahit isa, wala po akong offshore account.
Hindi ba yun ang importante? Actually, sir, that's my point eh. Kasi pwede naman nag-open yung account after na nung sinabi niya. Kaya I just want to make sure na kasama itong mga account na to doon sa unang yung present dito. Yes. Yes. Sir, if you're very sure po and you've said na verify na po natin tong dokumento and may receipts pa nga po, no, nagpapatunay ng pangalan niya, yung address niya, and bakit hindi po tayo mag-file na po rekta ngayon, for example, sa ombudsman, kung meron na rin naman na po tayong mga ebidensya? Pwede rin natin gawin yun eh. Pero hindi lahat kaya kong gawin eh. Siguro, yung mga ibang kasama ko, pwedeng pumunta sa ombudsman, merong mag-initiate ng impeachment, pero ako gusto kong ihayag muna sa public itong napatunayan natin. Kung halimbawa, nang dahil dito, ipinakita nyo halimbawa sa kanya, kaya niya bang patunayan ito? Pag hindi niya kayang patunayan ito, hindi ba pwedeng kayo nang mag-pressure sa kanya, baka meron siya pang gustong gawin, alang-alang na lang sa pagmamahal sa bansa niya? This is the whole point. Kasi madugong process ito eh. Sabi ko nga sa inyo, mabigat, mahirap, at magastos, at pinipilit pa namin tuntunin lahat. Lalong-lalo na yung pagkakatransfer ng mga accounts na binanggit ko ngayon, na-transfer sa mga foreign-sounding names. At kinakailangan sila pong tuntunin lahat para makita and we can get to the bottom of all this. Isang proseso na medyo mahaba, ngunit kailangan nating umpisahan. At ngayon po nakapag-umpisa na, wala na ngayong makapagsasabi sa akin na allegation lang po yung ginawa ko nung una tayo nagkita ngayon. At the very least, napakita ko sa inyo na nag-verify ako at napatunayan ko hindi isang account, ngunit dalawang accounts pang existing in Cayman Islands. Ngayon, kung malaman po ni Chairman Garcia ito, palagay ko siya na yung dapat magpaliwanag kung anong masasabi niya rito at questionin niya yung integrity ng isang reputable at multinational bank, JP Morgan and Chase Company. Kung kaya niya na i-disprove ito. Sir, mahirap talagang kumilos mag-isa. Lalo na kung in a busy person like you. Pero sabi ninyo kasi kanina, hinahanap niyo pa. So sino ho yung mga kasama ninyo ngayon who's trying to look for solutions or evidences or what to prove the veracity and correctness of your investigation or of your I don't know if I can say it allegation or what. Pwede ba naming malaman kung sino yung mga kasama ninyo? And are you with former Congressman Egay Erice in this fight? Kasi sabi nga niya hindi daw, wala daw siyang kasama, wala siyang kagrupo, mag-isa lang siyang kumikilos. Now, ba't hindi kayo magtulungan ni Congressman Erice, just in case? Pwede naman magtulungan, kaya lang, meron naman ako sing direction na tinitingnan. Meron naman siyang, hindi ko alam kung ano yung direction niya. So, pero yung sinasabi mo kung sino yung katulong ko, meron akong verification team. I am not at liberty to divulge them. Okay, that's great. Kasi yung mga dokumento nyo, dokumento rin pinakikita niya, halos pareho kayo eh. Kaya akala namin, or akala ko, sorry. Hindi ko alam kung yung dokumento niya ay pareho nung sa akin. We have not met. Kasi Bahamas account din yung nauna. Anyway, thank pero you, sir. ewan ko kung meron siya nito yung sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ako, gusto kong matukoy talaga. Yun ang pinaka-importante. Talaga bang existido yung mga accounts despite yung kanyang denial. Ngayon po, totoo na. Napatunayan ko. These are conclusive documents. Okay. And I think George Garcia has a lot to explain to you and to the public. Yeah. Well, salamat sa tiwala ninyo sa amin sa media. I cannot speak for them, ano. Pero sa akin, gusto naming lumabas ng totoo kung ako ang tatanungin ninyo. However, the only thing that we can do, or myself, is tanungin si Chairman Garcia. Totoo ba yung sinasabi niya? But to force him to do whatever's on your mind, hindi namin pwedeng gawin. Hindi ko pwedeng gawin yon. Ewan ko lang sa kanila. So what other help can we extend to Honorable Marcoleta, sir, just in case, being member of the media?
Malaki po yung may tutulong ninyo, kaya nga po kayo ang aking unang kinausap. Kagaya po na sinabi ko nung una tayo nagtagpo rito, ayun ko kung kasama ka. Sabi ko, pagtulungan natin ito. Kung hindi, siguro, nare-recall pa nyo, pagtulungan natin ito kasi malaki naman ang may tutulong nyo at sapagkat pare-pareho naman tayo may kinalaman at may interest naman sa pag-conduct natin ang isang malinis na eleksyon, katungkulan po natin na pagtulungan ng bagay nito. Yun po yung una kong sinabi sa inyo. Okay. Thank you, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Yes, ma'am. Lianes Kapan, TGMA News Online po. Yes, ma'am. Okay na, ayan. Tapos, sir, yung resolution niya lang po, have you talked to the House leadership po? Are they receptive dito sa resolution? Kailan, were you informed kung kailan pwedeng ma-schedule yung investigation po on this? Yun po yung first question ko. Hindi ko pa nakausap, ma'am, kasi kapapail lang kahapon at ang alam ko po merong activity sa Tacloban. Hindi nga po ako nakapunta sapagkat August 1 and 2 yun . So dahil nga meron tayong press con ngayon, hindi na po ako nakasama doon sa gagawing aktibidad hanggang bukas. So siguro po pagkatapos nito, I will have the opportunity to discuss it with them. At palagay ko naman po, bigyan nila ng importansya sapagkat tayo naman po ang involved lahat dito sa problemang ito. Sir, second question lang. Just in case that COMELEC Chairman Garcia indeed resigns, so kulang yung commissioner, do you think COMELEC will still be able to perform its task properly in conducting the 2025 polls kung in the middle of the preparation biglang their chairman would have to resign? I think so. I think the President will have to appoint immediately a replacement for the chairman if that happens. Kung sakali naman po madelay ng konti, ano naman po ang COMELEC? It's a en-bank yan. It's a collective body. Ang action naman po ng COMELEC, como 7 sila, bali 4 ang kailangan na boto in order to, let's say, formulate a policy or make a decisive action. So, 6 pa naman sila, basta 4 yung nagkakatulungan, pwede pa po. But essentially, mas maganda po kung sakaling magkaroon nga po ng resignation, I think the President will immediately appoint a replacement. Kasi napaka-importante po ng election, di ba? Thank you, sir. Thank you. Kong Dante, with your expose at kung mapatunayan sa House investigation na itong mga offshore account na ito ay may connection doon sa Miro with Chairman Garcia, so ano po ang alternatibo, anong mangyayari sa ating midterm election dahil ang sinasaad ng batas supposed to be, kailangan talaga automated ang ating eleksyon. Kung gagamitin pa yung makina ng Miro, meron ng cloud of doubt. So anong alternatibo po natin? Ang aking intindi po riyan, if push comes to shove, sabi nga nila, kunwari talaga napatunayan natin may problema talaga dahil nga wala ngang katibayan yung Miro system. Alalahanin po ninyo, meron pa tayong natitirang mga BCMs kasi sa warehouse po ng COMELEC sa Laguna. Kung hindi po ako nagkakamali, nasa 93,000 pieces yung BCM machines na yan, and they are still backed up by labor and spare parts warranty until 2025. So kung kakailanganin po natin 110 BCMs, konti na lang po yung ipoprocure natin. Kasi rental lang naman siguro, mabilis naman yung lease or rental . So, hindi tayo siguro magkakaroon ng problema because meron po tayong backup na gagamitin. Yun po yung aking sagot dyan.
So, wala na po bang tanong? Sir, kung malaki po ba ang difference kung si Chair ay mai-impeach or magre-resign? Nasaan po kayo, ma'am? Here po. Tapos, kasi Malaki po ang ano? nabanggit niyo po yung difference kung si Sir ay mai-impeach or magre-resign. Nabanggit niyo po kasi, Sir, yung gagawin natin after mapatunayan. But how do we prevent? Dapat po ba may ginagawa tayong preventive measures for to prevent a failure of elections sa 2025? Inuunahan na po ba dapat? Nakasalalay po kasi kung ano po yung reaction o magiging action ni Chair dito sa napatunayan na po na merong talagang bank accounts na existing. Sabi po niya kasi wala akong bank accounts kahit na isa. Now, what is the possible reaction of the chairman in the face of what we have proven to be authentic pieces of evidence certifying and confirming the existence of his accounts? Dalawa pa po ito. So, dependent po tayo kung anong magiging action ni Chair Garcia after this press con. Kagaya po ng binabanggit kanina, kung magre-resign siya, then I think the President will immediately find for a replacement. At kung sakasakali naman pong magtagal ng konti, I believe the 6 commissioners remaining can still do the job kasi 6 pa po sila. And as I have mentioned, there are standby machines in the warehouse of the COMELEC. These are the things that we have to consider in order to ascertain na talagang itutuloy po natin ang eleksyon. At hindi naman po pwede po na ma-postpone ang eleksyon. Hindi po mangyayari yun. And meron pa pong isang action nating inihintay because this case has been elevated to the Supreme Court. I think the Supreme Court, one way or the other, will also rule on this, thinking about a higher public interest, which is the holding of a national election. Congressman, Jeffrey Balsa po ng kakampi at saka chairman po ng OFW Advocates. Yes. Ang tanong lang po naming mga OFW, saan po ba galing itong pera na to? Pera po ba ito ng taong bayan o pera ng politiko? Yung laki na invoice. Hindi ko rin po alam eh. Ang pinag-uusapan natin po kasi rito ay mga accounts na bigla na lang lumitaw na lahat po tayo ay nagimbal. Ako po nagimbal, na-scandalize po o kaya pinasimulan ko po na tingnan ito. Yung initial po kasi naming investigations na naipakita namin nung nakaraang press con po kasi, there were indications na yung mga initial deposits po, especially those coming from the South Korea, lumilitaw po na yung iba pong nag-deposit po kasi ron are persons associated with the Miru company. Kaya lang po kami nagkaroon ng ganong klaseng pagdududa. Napakalaking halaga po ng pera na yon. Sana maambunan man lang po kaming mga OFW. Kasi sa totoo lang po, napakatipid po ng action o serbisyo sa aming mga OFW. As a chairman po ng advocate sa buong mundo, ngayon mayroon kaming napakalaking problema about sa balikbayan boxes, wala pong gustong umaksyon. Lumapit na rin po ako sa Congress, sa OFW Party List, walang aksyon. Sa Senado, walang aksyon. Baka sakali pa lang po sa inyo, pag lumapit po ako ngayon, makalabas ka ng resolusyon para magkaroon ng investigasyon sa balikbayan boxes. Scam. Salamat po, Congressman. Tingnan po natin kung anong may tutulong natin sa inyo. But in the meantime po, ang concentration po kasi itong paglilinaw at pag-address po nitong mga usapin tungkol po dito sa mga accounts na ito. Okay, sir. Last question na rin po. Ano pong magiging reaction natin kung i-deny nga ni COMELEC Chair ito? Kasi gaya nga po na sabi ni Sir from Abante na pwede naman pong mag-open ng account online lang without being physically present. Ano pong reaction nyo kung siya po ay mag-deny ng all of this? Tingnan muna po natin kung ano yung kanyang magiging reaction po.
Kasi hindi po tayo pwedeng mag-speculate. Pag dininay po niya, tsaka po tayo gagawa ng kaukulang hakbang po. Kaya ito pong ipinail ko na resolution ay sasagot po sa lahat ng mga maaaring mangyari after the revelation of all these documents po. Chairman George Garcia said he made this statement under oath. So yung challenge po niya sa inyo is to also make your accusations, which you said hindi na nga po allegations, under oath din sa. Are you willing to The problem with that is I am not accusing. I am not making an accusation. I am just presenting the documents to you as I have promised when we met first. That I was then in the process of making some verifications. That's the reason that at that time, I did not name names. Kasi sabi ko, it is unfair for us to name names because we are still in the process of making verifications. So after organizing a verification team and after being able to elicit information as to the existence of 2 accounts named under him, so this is not an accusation already. These are matters for him to answer with clarity and determination. It's not a pure. We do not expect pure denial lang kasi the burden of proof shifted to him already. Palilitawin niya na somebody really deposited for him and he requested or he employed somebody to open an account for him. Sana magpakita na somebody did that for him. But as far as the records are concerned, lumilitaw na sa pangalan niya ito eh. Kung mapatunayan niya na somebody really did this in order to blacken his reputation, then that's another story. But sa amin po, sabi niya kasi wala siyang account. So what we did is to deposit amounts. Just to prove that there are accounts and the accounts are existing. Sir, magandang umaga po. Si Edmond, Pangilinan po ng IBS Media. Nagkita po tayo rin sa PSBL, ng opening. Yes, sir. Yes, sir. Ang daya nyo, sir, birthday nyo pala. Hindi ko nga alam na mayroong So, binabati ko lang po. Greetings lang, sir. Congressman Marcoleta, happy birthday po. Salamat. And so ends this afternoon's press conference. Nako, 3 araw na po nakalipas. So kung wala na po, siguro may konting pagkain yata riyan, pagsalu-saluhan po natin.